Magandang gabi po sa inyo lahat at dahil alam niyo naman pong canceled po ang ating live stream ngayong Friday ay pinalitan ko po ng panibagong recorded version na lamang po ang inyong panonoodin o pakikinggan para sa Friday na ito. Para po sa ating topic ngayon, bago ko umpisahan ang ating episode for tonight, gusto ko pong pakinggan ninyo ang short clip. Ito pong isi-share ko sa inyo ay short clip noong ako ay hindi pa nag-uumpisang, paano ba to? Hindi pa ako nag-uumpisang maging si Miss A. Hindi pa ako nag-uumpisang mag-live, hindi pa ako nag-uumpisang gumawa ng content. Nag-uumpisa pa lang ako bilang isang volunteer. Itong clip po na to ay isa sa mga unang-unang beses ko pong maitry na mai-area ko live. At dito sa sa clip na to, sa voice clip na to, ay ipaparinig ko po sa inyo ng bahagya yung nangyaring pag-share ko sa aking naging OLA experience dati. So, gusto ko pong pakinggan ninyo, pero huwag niyong pagtatawanan syempre. Gusto ko lang pakinggan ninyo mabuti para malaman nyo rin kung ano yung pinagdaanan ko noon, nung ako ang nasa inyong mga sitwasyon. Ko lang po, bale siya, nag-start yung na-depress ako nung na-post ako ng Zora Cash. Ang impact niya sa akin, grabe kasi yun yung time na nakuha ko na magpaalam sa husband ko, sa mga anak ko. Naalala ko tuloy kahit naka-move on ako. Anyway, naisip ko pa na isan lako na yung title ng house namin para lang matapos na. O kaya naman aalis na lang ako sa malayo-malayo para hindi ko na lang marinig yung mga pinagsasabi nila sa akin. Ako yata yung pinakaiyakin yun na halos araw-araw na iyak ako ng iyak. Ayaw ko kung makinig sa'yo kasi ayaw ko patayin yung cellphone ko. Kasi gusto ko lang naman magpaliwanag sa kanila na magbabayad naman ako. Anyway, so yun, nung natauhan na ako, tapos nakinig ako sa mga sinasabi nyo. Ngayon, I'm actually okay. Tapos malakas na rin yung loob ko kasi ipagtapat sa family. So, nung pinagtapat naman sa family, yun isa sa nagpagaan din ng kalooban ko, yung support system ng family. Hindi alam ko pare-parehas tayo ng pinagdadaanan, pero mas comforting pa rin talaga yung support ng family mo, ng loved ones mo, nung kasama mo sa bahay mo mismo. Yung hindi yung nagtatago ka sa CR para umiyak. Yung tipong makikita ka na lang nila pagising sa umaga, namumugto lagi mata mo, hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na magawa. Nung nalaman nila, ayun, okay na ako. Tapos, siguro, 1 week lang din yata yung yung pag-recover ko. Tapos, tumutulong-tulong na ako magsasagot-sagot sa mga other victims hanggang sa, volunteer, ganyan. So, kaya kahit anong dumadaan na pagsubok sa akin ngayon, na may mga dumadaan na, alam niyo na, hindi naman sa utang na loob, pero parang it's my way of giving back na naging okay ako dahil dito sa grupo na to. At ayan na nga, narinig na ninyo ang pagngalngal ko ng very, very light. Very light lang yun kasi hindi ako ganyan ngumalngal na ngayon. Ano na lang, konti na lang. Matapang na tayo ngayon. So ito na nga, ipagpapatuloy na natin, isusudlong ko na dito sa clip na to, yung recorded version ko noon ng Unflag exclusives na tungkol sa mental health awareness, na inilagay ko lang to kasi binungad ko lang tong clip na to para ma-share ko sa inyo na ako rin ay dumaan sa ganyang estado ng depression, stress, anxiety. Even until now, nakakaranas pa rin ako, pero not all are related, pero nakakaranas pa rin ako ng mga ganyang mental health issues. So, mahalaga para sa inyo, kahit na ilang libong beses kong ulit-ulitin tong episode na to, uulit-ulitin ko para lang maunawaan ninyo kung ano ba yung mga nararamdaman nyo, kung ano na ba to, kung stress na ba yan, o depression na ba yan. Gusto kong maunawaan ninyo at gusto kong alagaan ninyo ang inyong mga mental health. So, pakinggan po natin muli, panoorin po natin muli ang mental health awareness episode ko noon sa Unflag Exclusive.
Tila ba hindi nyo na alam kung paano pa ang gagawin ninyo o saan kayo pupunta? Ito ay maaaring magdulot po sa inyo ng malalim na epekto sa inyong kalusugan, lalong-lalo na po sa inyong mga mental health. Kaya naman po sa episode na ito, ayan, sasabihin ko po sa inyo o ipapaliwanag ko po sa inyo ang mga epekto ng mga pangharas ng OLA sa inyong mental health. Magbibigay din po ako ng mga tips at saka mga paalala kung paano ninyo maiiwasan o paano ninyo pangangalagaan ng inyong mga sarili sa gitna ng inyong mga kinakaharap na pagsubok sa inyong mga OLA. Mayroon din po akong special guest for tonight na magbibigay ng kanyang insights about mental health awareness. And then syempre, bago ko siya ipakilala sa inyo, pag-usapan muna natin ng konti. Yan, yung mga sinabi kong epekto ng mga pangharas ng OLA sa mental health. At syempre, unang-una nga po sa ating listahan yung stress at anxiety. Alam na alam niyo yan dahil karamihan po sa inyo, iyan ngayon ang pangunahing nararamdaman. Stress at anxiety dahil yung mga pangharas po na mula sa mga OLA na yan, may nagdudulot ng patuloy na stress sa inyo mga victims. And syempre, alam niyo kung bakit nagmumula yung stress is yung, alam niyo yung kawalan ng kasiguraduhan kasi naiisip niyo kung paano ba babayaran yung utang o kaya naman takot kayo sa mga posibleng consequences no hindi ninyo pagkakabayad na maaaring idulot sa buhay ninyo, like paano na yung mga lagi yung tanong sa akin, makakasuhan ba ako, yung mga ganyan. Yan po yung mga ganyan, mayroon din kayong maranasan na hindi kayo nakakatulog o kaya wala kayo sa focus sa trabaho o wala na kayong gana sa iba pang mga gawain. At syempre yung balisa, yan mga patuloy na pakiramdam ng alam niyo yun, yung huli kayo o kaya due date yun na naman, eto na naman, may mga nangaharas na naman. Iyan po yung pinaka main factors kung bakit kayo nakaka-experience ng stress at anxiety dahil sa nararanasan nyo, sa nakukuha ninyo na nakaka-apekto syempre sa inyong kalusugan, lalong-lalo na sa mental health. So ibibigay ko po ang mga senyales na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas nga ng stress at anxiety mula sa mga pangaharas na iyong natatanggap sa OLA. Unang-una po is yung pananakit ng katawan tulad ng sakit ng ulo o tiyan. Yan, lagi kayo nag-isip kaya syempre sakit ng ulo nyo. Yan, problema sa pagtulog o pagiging madaling mapagod. Pangatlo naman po ay biglaang pagbaba o pagtaas ng timbang. Sana all bumababa ang timbang. Charot. O kaya naman mababang energy o pakiramdam na laging pagod. Yan, bigat na bigat ka sa life mo, ganun. Pagiging mainitin ng ulo o madaling magalit, hindi ako yan. And then, pagkakaroon ng mga sintomas ng anxiety tulad ng pagkabalisa, ayan. And then, syempre, yung labis-labis na pag-aalala tungkol sa financial na situations ninyo. Then, number 2 is yung depression. Yan. Alam din nyo yan kasi familiar din kayo dahil kapag ikaw ay na sobrang stress, sumusunod na yung depression. Dahil yung mga pangharas at saka yung patuloy nyo na pagtanggap ng mga harassment text nila na sinasabing magbayad ka na ng utang mo, ayan, maaari talagang humantong yan sa depression sa mga victims. Kasi yung alam mo yung feeling ng pakiramdam ninyo na hindi kayo nakabayad ng utang ninyo and then takot na takot kayo sa mga possible consequences na mangyayari sa buhay ninyo. Kaya nagdudulot yun ng sobrang lalim na lungkot at kawalan ng pag-asa. 'Di ba? Maring nagdudulot din yan ng yung pagbaba ng confidence niyo sa sarili ninyo at syempre yung pagkawala ng interest ninyo sa mga dati nyong paboritong gawin o yung mga nakasanayan niyo nang gawin na maaari na pong iyon ay mismong sintomas na ng depression. So para mas alam ninyo, narito po ang ilang mga senyales na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas na nga ng depression mula sa pangaharas ng mga OLA. Unang-unang dyan ay yung malaking pagbabago sa mood. Yan, moody, mood swings, bago-bago ang mood mo. And then pangalawa po is yung pagkawalan ng interest, gaya na sabi ko kanina, hindi mo na gusto yung mga dating ginagawa mo, nagpapasaya sa'yo. Pangatlo is yung pagbabago ng timbang o eating habits. Maaaring napapalakas ang kain mo o hindi naman kaya hindi ka na makakain. Pagbabago sa pagtulog, maaaring insomnia, which is yung kulang sa tulog or hindi makatulog, or hypersomnia, which is tulog ng tulog. At syempre yung pagod ng katawan, low self-esteem, at saka yung suicidal thoughts. Ayan, na kadalasan marami talagang ganyan dito sa OLA community. Mahalagang paalala po, kung nararanasan po ninyo
itong mga senyales na sinabi ko ng matagal ng panahon at hindi na ito nakakatulong sa pang-araw-araw nyong pamumuhay, mahalaga po na kumonsulta na kayo sa isang professional na manggagamot o mental health professional para sa tamang tulong at suporta. Dahil ang depression po ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot na malaking epekto sa inyong kalusugan at buhay. Kaya hindi po dapat ito ipagwalang bahala at mahalaga na ito ay maagapan at magamot. Pangahuli naman po is yung health concerns, yung mismong health ng iyong overall being, ng iyong buong sarili. Kasi po yung patuloy na panghaharas ng mga ola na yan, nagdudulot syempre ng stress sa inyo, and then stress is the number one trigger kung bakit bumababa ang immune system ninyo at saka yung pagiging active ng katawan ninyo. Yan, nagkakaroon ng epekto kagad yan sa physical na kalusugan ninyo. Kasi tulad ang unang mga nakaka-apekto dyan is yung mga tulad ng mga sakit sa ulo, alta presyon o irregular na sleeping patterns. Yan. Yung mga health concerns na syempre na mahal ninyo sa buhay, lalo-lalo na kung ito ay nagdudulot ng financial strain sa inyong family, maaari talagang magdulot ng mas mabigat na epekto sa inyong mental health or emotional na kalusugan. So, narito rin po ang ilang mga senyales na ikaw ay nakakaranas na ng health concerns mula sa mga natatanggap mong pangharas. Unang-una is yung pananakit ng katawan, tulad ng sakit ng ulo o tiyan, para dun yung kanina. And then, problema sa pagtulog, tulad ng hindi makatulog ng maayos. At pangatlo naman is yung pagkabalisa o pag-aalala na maaaring makaapekto sa iyong emotional na kalagayan. And then, pangapat, pagkawala ng gana sa pagkain o problema sa pagkain. And then, next po is yung pagbaba ng energy o yung pakiramdam na wala ka ng lakas. Ilan lamang po yan sa mga signs na maaari ninyong i-watch out para alam ninyo kung kayo po ay nakakaranas na ng health concerns regarding sa inyong mga olas. Yan pong mga aking nabanggit ay ilan lamang sa mga halimbawa na maaari ninyong mga maranasan sa mga panghaharas sa inyo ng mga ola na yan. Ngayon naman po, bibigyan ko kayo ng mga ilang tips o paalala para maiwasan ninyo ang stress, anxiety, depression at health concerns na dulot ng mga harassment sa inyo ng mga agents na yan. Maaari nyo pong gawin itong mga sumusunod. Una, kung nakakaramdam ka ng stress, anxiety, depression at health concerns dahil sa paulit-ulit na communication ninyo sa mga ola na yan, ang gawin nyo po is limitahan ninyo ang inyong pakikipag-ugnayan sa kanila. Maaaring makipag-usap kayo ng isang beses para makiusap sa pagkakadelay ng inyong mga payments. And kung sa kabila po ng pakiusap ninyo, patuloy pa rin silang nanghaharas, turn off your SIM or ayusin ang block unknown caller settings sa inyong mga phone. Sa gayon po, lahat ng text ay mapupunta sa spam at yung mga tawag naman po ay hindi ninyo matatanggap. Hindi rin po isang uri ng pagtatago o pagtakas sa utang ang pagpapatay ng cellphone ninyo o yung hindi nyo pagbabasa ng mga messages niyo, hindi kayo matakas sa utang. Nung kayo po ay nag-apply sa OLA para mangutang, tunay na address po ninyo ang inyong ginamit, and then alam nila kung saan sila makikipag-ugnayan ng personal sa inyo, kaya hindi kayo tumatakas sa inyong obligasyon. Meron din po ako mga TikTok videos ng paano makamove on sa OLA at saka yung mga important OLA reminders. Ayan, marami yan na maaari nyo pong gawing guide para malaman ninyo kung ano at paano ang inyong mga tamang gawin sa inyong mga problema sa OLA. Pangalawa, palakasin ninyo ang inyong mga resistensya sa pamamagitan ng regular na exercise, sapat na pahinga or pagtulog, syempre maayos na nutrisyon sa inyong kinakain. Ito po ay makakatulong upang mapanatili ang inyong kalusugan sa gitna ng mga financial struggles or worries na inyong kinakaharapan. Ang malakas na resistensya po ay makakatulong sa paglaban ninyo sa mga stress at depression. Syempre, kailangan nyo mag-ipon ng pambayad, diba? Sa inyong mga nautangang OLA, diba? Paano ninyo mababayaran ang inyong mga utang kung hindi kayo makakapagtrabaho ng maayos dahil may sakit kayo o dahil may iniisip kayo, dahil stress kayo dyan sa mga iniisip nyo tungkol sa OLA? Diba hindi kayo makakapagtrabaho ng ayos? Alisin nyo muna ang nagpapastress sa inyo. Yung patuloy ninyong pagbabasa sa kanilang mga banta, sa kanilang mga messages, pagsagot sa kanilang mga text or calls, yan po, yung mga yan ang nagpapastress sa inyo. Unahin po ninyo ang inyong sariling kalagayan. Huwag na huwag ninyong kalilimutan na alagaan ang inyong mga sarili sa kabila po ng mga hamon na kinakaharap.
maglaan din po kayo ng oras para sa inyong sarili, sa pamilya, at pilitin ninyong i-ahon ng inyong mga sarili sa pagkakadapa upang magawa ninyo ulit yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo noon. Pangatlo, magkaroon kayo ng mga taong mapagkakatiwalaan na maaaring magbigay ng support sa inyo or mga advices or payo. Ang pagkakaroon po ng suporta mula sa pamilya, mahal sa buhay at mga kaibigan ay makakatulong sa pagharap ninyo sa mga hamon ninyo. And syempre, kasama na rin po ang PhilFlag doon. Pero kailangan po yung pamilya at mga mahal sa buhay ninyo po, yung pinakaunang magbibigay ng emotional na support sa inyo sa pamamagitan po ng pakikinig nila, and then yung pag-unawa sa mga pinagdadaanan ninyo. Ang kanilang presence or support ay maaaring magbigay po sa inyo ng kapanatagan, ng lakas ng loob sa gitna ng mga pagsubok. Sila po yung maaaring magbigay sa inyo agad-agad ng moral na support and syempre inspirasyon na ipagpatuloy nyong harapin yung mga suliranin na dumadaan po sa inyong mga buhay. Yung kanilang alam niyo yung paniniwala or faith sa inyo na kaya mo yan, kaya mong malampasan yan, nandito kami para sa iyo. Yun yung mga magbibigay sa iyo ng positive impact sa iyong kalagayan. At syempre, ang PhilFlag po ay lagi lamang po nakasuporta sa inyo kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Pang-apat, alamin po ninyo ang inyong mga karapatan. Mahalaga na maintindihan mo ang mga kontrata o yung mga terms and conditions sa mga transactions mo sa OLA para hindi ka po malito o maabuso. Sa pag-uunawa ninyo sa mga inyong mga karapatan, mas maiiwasan po ninyong maging biktima ng pang-aabuso o maling pagtrato mula sa mga OLA. Ito po ang magbibigay sa inyo ng kakayahan na ipaglaban ang inyong mga karapatan kung sakaling may mga paglabag na pong nagaganap. Ang kaalaman po ninyo sa inyong mga karapatan ay makakatulong sa inyo na gumawa ng mga mabubuting desisyon o mga tamang desisyon, lalo na pagdating sa mga financial na bagay tulad ng pag-utang. Ito po ay magbibigay sa inyo ng kakayahan na magpasya or mag-decide ng may sapat na kaalaman o pangunawa sa iyong sitwasyon. Mayroon din po ako mga TikTok videos about OLA legalities, yan mga yan, na maaari ninyong gawing gabay para malaman ninyo ang inyong karapatan. Mayroon din po ako mga visual informatives na nakalagay po sa aming Facebook page na nagpapaliwanag in layman terms yan para mas madaling maintindihan ng karamihan ang explanation natin tungkol sa mga legalities na yan. At syempre pang-lima, learn from your mistakes and strive to do things better. Ayan, mahalaga po ito upang mas maintindihan ninyo kung ano ang mga dapat mong gawin at iwasan na sa mga susunod mong transaksyon o sa mga susunod mong desisyon. Ito yung nagbibigay sa inyo ng kakayahan na bumangon at magpatuloy ulit sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ninyo. Ito rin po yung magbibigay sa inyo ng opportunity na mapabuti ka bilang isang individual. Para mas maingat ka na at maging mas matalino, maging mas mapamatsyag sa iyong mga desisyon sa mga hinaharap. At syempre, yung mga pagkakamali sa pananalapi, yan, maaaring magsilbing aral na yan sa inyo na pagpapalakas ng inyong financial literacy. Ito po ay maaaring magturo sa inyo kung paano magplano ng maayos ng iyong budget at pag-iwas sa mga utang na maaaring maging mapanganib sa inyo. Ang PhilFlag po, magkakaroon po yan ng mga iba't ibang mga klase ng webinars and trainings na maaari po ninyong mag-participate kayo dahil magkakaroon din po kami ng mga financial literacy programs dyan. Ngayon naman po, pakinggan naman natin ang insights ng aking special guest kung saan, kumbaga matatandaan nyo siya na naging guest po natin siya noon dati sa Unflag livestream namin. Ang title po ng kanyang episode is yung Strategies for Handling Mental Illness. Maaari ninyo mapanood yung recorded live episode na yon kung kayo interesadong mapanood. Nandoon po siya sa aming official Facebook page, pwede nyong i-watch. So ito na nga, pakinggan po natin ang sasabihin ng aking special guest for tonight, si Miss Judiel Angeles, daughter of PhilFlag Chairman Marty Doctolero and Sir Vic Angeles. Hello everyone, this is PhilFlag talking about mental health. Ano nga ba ang mental health o tinatawag ring kalusugang pangkaisipan? Sabi ng World Health Organization, ang mental health ay isang estado ng maayos na kaisipan at nararamdaman na nakakapagbigay sa tao ng paraan para makayanan ang mga stress ng buhay, malaman ang mga kakayahan, matuto at magtrabaho ng maayos at makapagbigay sa komunidad. Isa itong mahalagang parte ng kalusugan at makakatulong
sa ating paggawa ng desisyon, makipag-ugnayan sa tao, at kontrolin kung paano ang pagresponde natin sa buhay. Ito ay isa sa mga pangunahing karapatang pantao at mahalaga sa pagdevelopa ng ating personalidad, komunidad at pangkabuhayan. Paano nga ba natin maaalagaan ang ating mental health o kalusugang pangkaisipan? Merong 7 bagay na pwede nating gawin para sa sarili natin. Una, kilalanin ang nararamdaman mo at maging bukas sa mga taong nakapaligid sa iyo. Alamin natin ang mga nararamdaman natin sa iilang panahon para masuri at tanggapin natin ang lahat ng ating nararamdaman dahil ito ay valid. Pag in-acknowledge natin ang ating mga nararamdaman, mas maaari tayong makakagalaw at makakamove on sa kailangan nating gawin. Tanungin mo ang iyong sarili, kamusta ba ako ngayon? Ano ang nararamdaman ko? Pangalawa, magbigay ng oras at paraan para iproseso ang mga nararamdaman na ito. Maaari kang magsulat ng mga nararamdaman mo sa isang journal o magkaroon ng libangan para ilabas ang iyong nararamdaman mo, gaya ng pagpinta, paglaro, o kahit simpleng paglalakad lang sa labas. Pangatlo, dumistansya o alisin ang iyong sarili sa mga bagay o sitwasyon na nakakapagbigay sa iyo ng negatibong kaisipan. Kailangan nating protektahan ang ating sarili laban sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa atin at ating nararamdaman para makatuon ang ating atensyon sa kung anong mas mahalaga. Pang-apat, sanayang ituon ang atensyon sa paglutas ng problema at paglaan ng oras upang magplano para sa susunod na mangyayari. Ang isang bagay na nakakabahala sa atin, mabilis nating masusolusyonan at hindi na makakaramdam ng negatibong bagay pag meron na tayong plano. Panglima, pag-alala at pagpapasalamat sa mga magaganda at mabubuting bagay sa buhay natin. Pagkatapos mong bigyan ang sarili mo ng oras para iproseso ang iyong nararamdaman at nangyari, mahalagang makita natin ang mga magagandang bagay sa buhay natin upang hindi natin makalimutan ang kasiyahan na meron rin ang buhay. Hindi lang kalungkutan ang meron, kundi kasiyahan. Para rin ito upang gawin natin ang mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Patungo nga sa pang-anim. Pang-anim, gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Malaking tulong to sa tuluyang pagpawi ng ating mga nararamdaman at sa pagbalik sa ayos ng ating pag-function sa araw-araw para maging okay na tayo. At panghuli, buksan ang ating isip sa pabago-bagong mundo at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kapag kailangan mo to. Dapat matuto tayong bumitaw sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at kumapit sa kung anong kayang kontrolin. Kapag napunta sa isang sitwasyon na hindi na kaya solusyonan mag-isa, alalahanin na mayroong taong tutulong sa iyo at sa kanila ka pumunta. Para lalo nating makita ng mas malinaw ang mental health, ito ang isang halimbawa. Ito ay ayon sa totoong pangyayari sa isang babaeng itatago na lang natin sa pangalang Mira. Si Mira ay nagbebenta sa palengke. Sa araw-araw niyang pagtatrabaho ay kulang pa rin ang kinikita niya kumpara sa presyo ng bilihin, kaya nabaon siya sa utang. Bilang ina ng pamilya, pakiramdam niya na nasa kanya ang responsibilidad na akuin ang lahat ng pangangailangan. Sinubukan niyang magdagdag ng benta sa palengke, ngunit hindi pa rin kasya ang kita para mabayaran ang lahat ng utang at mabigyan ng baon ng mga anak. Dahil dito, na-stress nga ng sobra si Mira. Hindi niya alam ang kanyang gagawin at tinamaan na ng matinding kalungkutan. Naramdaman niyang wala siyang kwenta bilang ina dahil nahirapan siyang bigyan ng mabuting buhay ang kanyang pamilya. At minsan, naiisip niya na lang na tapusin ang lahat. Ngunit iniisip niya syempre ang kanyang pamilya.
Sa ilang buwan, nagdagdag lang siya ng nagdagdag ng mabebenta na baka sakaling bumenta at lumaki ang kita. Pero palagi pa rin kinakapos. Dahil dito, lalo siyang nalungkot at nasistress, pero tinutulak niya lang ang kalungkutang to palayo. At naghahanap na lang ng bagong mapagkakakitaan. Bawal kasi maging mahina, lahat ay umaasa sa'yo. Sa dami ng iniiwasan niyang kalungkutan, paunti-unti itong lumabas sa kilos niya at nawalan na siya ng gana sa dati niyang kinaiinteresan. Nababalingan niya rin ang kanyang mga anak kapag nagkakamali sila at may mga nasasabing masasakit. Ang dating malambing na nanay ay ngayon mabilis na mairita at palaging nagtatrabaho, magdamag. Napansin to ng kanyang kapatid at kinausap siya. Doon nag-breakdown si Mira at iyak ng iyak sa kanyang kapatid. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na kailangan niyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Pwede to sa pamamagitan ng pag-journal bago matulog. Noong una, hindi alam ni Mira kung paano magsisimula sa pag-journal. Pero nilagay niya na lang kung ano lang nararamdaman niya araw-araw. Sa ilang linggo na nag-journal siya, nakita niya ng maayos ang kanyang nararamdaman ayon sa mga sinulat niya. Dito niya rin nakita ang mga pinagmulan ng kanyang stress at umiwas doon. Unti-unti na siyang tumigil sa pagiging mainitay ng ulo. Sinabihan rin siya noon ng kanyang kapatid na kailangan niya rin kausapin at maging totoo sa mga anak niya sa paghihirap nila sa pera. Para ito maintindihan nila at mabawasan ang pagiging sakit nila sa ulo. Noong una, ayaw pa niya sabihin dahil syempre hindi nila responsibilidad ang intindihin yon. Pero noong napansin niyang hindi siya talaga naiintindihan ng mga anak niya, doon niya na simulang kinausap. Sinabi niya ang lahat ng pinagdadaanan niya at hiningi na intindihin ng kanyang mga anak. Hindi nagtagal ay nagkakausap rin ng maayos ang kanyang mga anak tungkol sa nararamdaman niya. Dito, mas naging maintindihin ang mga anak at hindi na naging sakit sa ulo. Dahil na-realize rin nila na ang bigat ng dinadamdam ng nanay nila. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik ang kanyang kapatid at narekomenda siya na pumunta sa isang business seminar kung saan tinuturo ang maayos na pag-handle sa isang business. Noong una, tumanggi si Mira dahil ilang taon na siyang nagbebenta sa palengke at sabi pa niya, alam na alam ko na yan. Alam ko naman ginagawa ko. Ngunit tanong ng kanyang kapatid, sigurado ka ba? E di bakit baon na baon ka pa rin sa utang? Bakit kulang pa rin yung pumapasok na pera? Walang maisagot si Mira kundi, ganun lang talaga yung buhay eh. Sabi ng kanyang kapatid, kung ganon, edi hindi ka nababangon sa buhay. Habang buhay ka na lang magiging miserable. Alam mo, subukan mo muna. Malay mo, may magbago pa. Kahit try mo lang. Siyempre, nasaktan si Mira sa sinabi ng kanyang kapatid. Pero naisip niya na baka tama rin siya. Ilang araw pinag-isipan niya at sinabi na lang sa sarili na wala namang mawawala, diba, kung susubukan ko? Pinuntahan niya ang seminar at natutunan niya dito ang maayos at profesional na pagkontrol ng kanyang business, pati na rin ang kanyang pera. Dito niya nalaman na may kulang pa pala sa ginagawa niya bilang seller. Nagsulat muli si Mira sa kanyang journal kinagabihan at sa susunod na araw, sinimulan na ang pagbabago sa kanyang business. Mula noon, hindi na siya naghirap ng sobra sa kanyang trabaho. Dahil sa kanyang kapatid, pag-journal, pagtanggap ng nararamdaman at pagiging bukas sa kanyang pagkakamali at kakulungan, mas maayos niyang nasolusyonan ang problema niya sa pera. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagtanggap ng tulong ng ibang tao ay naging mabuti ang kalagayan niya. Hindi na siya natutulog gabi-gabi na nag-aalala kung saan kukuha ng pera dahil meron na
na siyang maayos na sistema sa distribution nito. Dito niya na na-appreciate ang kanyang pamilya, kapatid, sarili at ang buhay mismo. Nagsimula na rin siya sa pagbalik sa mga gawaing madalas niyang ginagawa, kagaya ng pagkanta sa umaga at kahit ang paglambing sa kanyang mga anak. Sa nangyari kay Mira, ginawa niya ang lahat ng 7 nasabi natin kanina. Siya ay, una, kinilala at sarili at nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat nito. Pangalawa, nagbigay ng oras sa sarili upang iproseso ang kanyang emosyon at mga iniisip. Galing rin ito sa kanyang pag-journal gabi-gabi. Pangatlo, dumistansya sa mga nakaka-stress sa kanya. Nabawasan yung sakit sa ulo dahil dumistansya siya sa mga nakaka-stress sa kanya. Pang-apat, nagtuon ng atensyon sa paglutas ng problema sa pamamagitan ng pag-attend sa seminar. Pang-5, inalala ang mga magaganda at mabubuting bagay. Pang-6, ginawa ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya. At pinakahuli at pinakamahalaga sa lahat, binuksan ang isip sa kanyang pagkakamali at pabago-bagong mundo at humingi ng tulong sa kanyang kapatid. Mahalagang maalala natin na hindi natin kaya ang lahat ng bagay at walang mali sa pag-amin na may mali ka. Walang problema sa paghingi ng tulong sa mga mas nakakaalam. Hindi porket matanda na tayo ay alam na natin ang lahat. Ang buhay ay patuloy-tuloy na proseso ng pagtuto para maging mas mabuti tayong tao. Sana ay may natutunan kayong lahat sa maikling storyang ito. Kaya sa PhilVlog viewers, members, and non-members natin dyan, make sure to take care of yourselves. Thank you!